Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is, ikaw ba ay isang aksidente o disenyo ng Panginoon? At mayroon po tayong concept na intelligent design. Intelligent design is the view that God directly created the world and all its life forms. It stands in contrast to the belief that life developed purely by random evolutionary processes. Scripture reveals that creation is intentional, purposeful, and displayful God's wisdom and power. The complexity and beauty of life point to a divine creator, not chance, but a choice. And nakikita po natin ito sa Psalms chapter 8 verse 3 to 4. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the star, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that care for him? At sa Tagalog naman po, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang taong upang iyong pahalagahan, o anak ng tao upang iyong pangalanan? At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. So, magsimula po tayo sa teaching. First teaching, fine-tuning of creation reflects intelligent creation. So, sa lahat ng ginawa ng Panginoon Kristo, sa lahat ng mundo, sa bagay na dito sa mundo na nakikita natin, star, moon, sun, lahat ng mga bagay na yon, even though yung water na pinagiinom natin, yung mga food, yung mga animals, lahat po yun is gawa ng Panginoon Kristo, at ginawa ng Panginoon Kristo hindi para sa sarili niya, kundi para magkaroon ng ibang tao sa mundong ginawa niya. And syempre, isa siyang intelligent creator, dahil hindi naman lahat ng tao kaya gumawa ng ganang bagay, hindi ba? At ngayon naman, sa second teaching na tayo, life's complicity is divinely purposed. So, yung buhay po ng bawat isa sa atin is, we have a divinely purpose. Hindi tayo nabubuhay ng, yung iba kasi sa tingin nila, nabubuhay lang sila dahil gusto nila, or hindi nila naiisip yung purpose nila sa buhay. Kaya ngayon iba, humahantong sa point na nagpapakamatay sila, binabawi nila yung sarili nilang buhay dahil sa tingin nila wala naman silang purpose dito sa mundo natin. At ngayon naman, dadako na po tayo sa ating third teaching. Intelligent design glorifies intelligent designer. So, tayo po mga tao, syempre mga intelligent po tayo. So, tayo po yung nag-glorify sa ginawa ng Panginoong Kristo. We are intelligent about that kasi alam naman natin na kung saan nanggaling yung mundo, yung hininga natin, yung buhay natin, yung water, food, everything na nandito sa mundo, alam naman natin na kung saan nanggagaling. And isa siya sa mga tayo sa intelligent design na nag-glorify sa gumawa ng mundo. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, always go back to your creator. So, palagi nating iisipin kung sino ba talagang gumawa ng mundo. Palagi nating tatandaan na nandiyan ang Diyos upang tulungan tayo sa buhay natin, dahil hindi naman niya gagawin yung mundo na to, or hindi niya tayo bubuhayin kung sa lahat ng bagay na ginagawa natin, or sa lahat ng problema na mayroon tayo, hindi niya tayo tutulungan. So, God is always there to help us. Ngayon naman, sa second application tayo, believe that God created you for a purpose. So, maniwala tayo palagi sa Panginoon Kristo na ginawa niya tayo dahil may purpose siya sa buhay natin. Kaya tayo nabubuhay pa hanggang ngayon sa mundo na ginagalawa natin. We have a purpose na sa tingin mo natin, or hindi mo pa nakikita yung purpose na yun, pero
God always has a purpose kung paano natin mapifigure out lahat ng bagay. At nandyan siya para tulungan tayo. At ngayon naman sa third application na tayo, cultivate your God-given design for God's glory. So, sa lahat ng ginawa ng Panginoong Kristo, lalo-lalo na sa buhay natin, lagi nating mag-spend time para i-glorify yung Panginoon. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay na nagagawa niya para sa atin. So, ayun yung wag nating kakalimutan. Ngayon naman sa discussion na tayo, what is your God-given design or purpose in life? So, for me, yung purpose ko sa buhay ko, na nakikita ko na binigay ng Diyos, is tumulong sa mga kapwa natin or sa kapwa ko tao, pamilya ko, or kahit na kanina. Dahil ako, bukas yung sariling puso ko upang tumulong sa mas maraming tao. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.